Okay, isa pong magandang araw po sa lahat ng mga kabayan ka-updates natin mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. So tayo din po ay napapanood at napapakinggan sa Spotify, sa YouTube, okay, and sa Facebook page. Okay, ang SMDC Kabayan Investment. Ayan, napapanood at napapakinggan din po tayo. Pero kung gusto niyo makinig lang, no, yung hindi kailangan ng video, ayan, kahit kayo po ay nasa biyahe, may ginagawa while working, or di kayo nagmamaneho, ayan, gawin niyo po akong radyo. Okay, gawin niyo po akong radyo, i-on niyo lang po ang inyong Spotify, and hanapin niyo lang po ang aking Spotify account, Justin Archeda, SMDC TV. Okay? Maraming salamat pala sa lahat po ng mga walang sawang tumatangkilik sa ating podcast. Okay? Kasi alam nyo, kabayan ka-updates, na-curious lang talaga ako. So, curious ako kung ano nga ba yung pinakamalaking kumbaga yung audience sharing natin, no? Chinek ko kung saan nga bang bansa nagmumula. Okay. Bago ko sagutin yan, nasabi ko na ang mga nanonood ng mga YouTube ko, totoo po ito majority ay yung mga nasa Pilipinas. Parang mga nasa 60%, okay, nasa Pilipinas, and then mga 20% US. Tapos yung another 20% hati-hati na. Okay? So minsan nga, sabi ko nga parang ang laki ng 60% para sa sa Pilipinas. Parang feeling ko nga siguro hindi kaya puro mga ahente na nakikinig sa minsan inisip ko ganun, kung baka mga kapamilya ko rin sa SMDC, mga nakikinig sa atin. Oo, pero parang sa podcast naman nagulat ako. Okay, kasi sabi nila, ang lahat daw po ng mga nakikinig ng podcast ay yung may mga gininto ang kutsara sa bibig. Yung may mga gininto ang kutsara sa bibig. Tama ba yung terms ko? Or may gininto ang kutsarang nakasubo sa bibig. Kasi parang yun yung may nalaman ko lang po yun sa isang kaibigan na kapag ikaw yung tipong taong pinanganak na pinagpala, ayan, ang tawag daw sa iyo ay isang isang tao na may gininto ang kutsara sa bibig. Yun daw ganun. Yun ang tawag nila doon, okay? So sabi nila sa lahat daw ng mga ang mga nakikinig daw ng mga podcast ngayon ay mga elitista. Okay? So na-prove ko, I therefore conclude, mukhang na-prove ko kasi sa YouTube puro mga nasa Pilipinas ang majority pong nakikinig sa atin. Doon di ko sinasabing nasa kumbaga hindi ko sinasabing parang walang pera yung mga taga-Pilipinas. Hindi po yan ibig ko sabihin. Kumbaga parang syempre mga lokal, 'di ba? Tayo dito mga taga-Pilipinas naka-base, 'di ba? Okay, yung podcast nagulat ako kasi nag-check po ako sa YouTube din, okay? Dahil may playlist po kasi yung mga podcast natin. Nagulat ako dahil ang pinakamalaking audience share na natatanggap ng ating podcast, or yung mga tumatangkilik talaga, yung mga bumabalik ng mga listeners, viewers, hindi ko inakala, nasa US of A. Oo, so alam na. So legit, no? Legit. Hindi po fake news. Yung lahat ng mga nasa US of A, ayan, sila yung pinakamaraming mga nanonood dyan ng ating podcast or nakikinig sa ating podcast. Naku, sa lahat po ng mga taga US of A, sa lahat po ng mga taga US of A na kabayan ka-updates na nakikinig at nanonood ng ating podcast. Naku, maraming salamat po.
sobrang nakakataba ng puso na may nakikinig sa iyo, 'di ba, na nasa ibang bansa, no, syempre. And syempre hindi lang po 'yan sa US, no. Umabot din po tayo sa Canada. Okay, sa Korea, Japan, Macau, Hong Kong. Okay? Oy, nagulat pa ako, umaabot tayo sa umaabot tayo sa Australia. Okay, na kung saan, nako, ayoko muna magsalita. Oo, Australia, soon, ayan. Oo, umaabot tayo sa Australia, talaga nakakatuwang isipin. Ano ba? Ayan, sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka man, nako, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Kliyente ko man kayo o hindi, maraming salamat po. Okay, and makakaasa po kayo na kapag kayo po ay nakakapakinig ng podcast, nakakapanood ng aking mga videos, mga vlogs all about SMDC, ipapakamdam ko sa inyo na para po kayong nakauwi sa ating bansang Pilipinas. Okay, so maibang topic lang tayo. Malapit na rin po, ilang araw na lang. No, kasi today is August. Tama ba? August 27? Okay, kung di ko nagkakamali. Parang August 27, 2023. Araw po ng linggo. At 4 na araw na lang tayo po ay magpapaalam na mismo sa buwan ng Agosto. Ayan. Malapit na naman natin marinig ang mga tugtugan ni Jose Marichan. Lahat ng mga Christmas decors ay naghahanda na, no? Kasi ito yung mga nakakatuwa sa atin sa Pilipinas, sa lahat po ng mga nasa ibang bansa. Ito po talagang kaya kaya super duper gusto kong umuwi ng Pilipinas. Pag asa deployment kami, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong umuwi ng Pilipinas kasi nga iba kasi ang vibe dito kapag Pasko or pag Burmans na. So pag September, naku, makita niyo na po mga kabayan ka-updates, may mga nagkakabit na ng mga Christmas decors sa kanilang mga tahanan. Okay, kagaya ko na lamang, eto plano ko, baka etong Wednesday, August 29. Tama ba? Hindi ko alam kung anong petsa ngayon. Oo, parang August 29 is is Tuesday. O August 30, ayan, August 30. Naisipan ko nga, parang plano kong pumunta siguro ng Divisoria. Oo. O huwag kayong mahihiya kung magdi-Divisoria kayo. Kasi practical, mas mura ang mga decors, no? At saka dun sa yung may bilihan dyan sa bandang malapit sa SMDC, Welcome Rotonda. Parang sa arcade, nakalimutan ko yung tawag doon. Doon ako bumibili ng mga plato, ganyan, ng mga magandang plato. Ayan, so marami rin silang mga Christmas decors doon. Okay, so plano ko nga pong bumili na nga po ng Christmas decors because gusto ko lang talaga na every September, no, hindi ko lang alam kung ako lang, no, but I'm sure may iba sa atin dyan na September pa lang ay nagkakabit na ng kanilang mga Christmas tree sa kanilang mga tahanan. Oo, kasi parang iba kasi ang nagagawa talaga, iba kasi ang naipapadama sa'yo kapag may nakita ka ng Christmas tree na nakakabit. Parang it's a great reminder for all of us na, kailangan na natin maghanda, kailangan na natin mag-ipon, kailangan na natin mag-ayos in advance, 'di ba? Kasi yun nga, wala pong memo na magsasabing hindi matutuloy ang Pasko. Kahit anong mangyari, tuloy na tuloy talaga ang Kapaskuhan ng Pilipino. Hindi lang sa atin, kahit sa panig man ng mundo, ayan. 'Di ba? So parang ako, ugali ko talaga every August pa lang, tayo nga po ay naghahanda na ng mga i-decor sa pang Christmas, sa tahanan, sa bahay, and syempre sa mga regalo rin sa mga bata, 'di ba? Kasi ang hirap-hirap mamili ng mga ang hirap mag Christmas rush.
lalo pa sa panahon ito, super duper traffic, no? Talagang, yun nga lang, sa lahat po ng mga SMDC homeowners, yun naman talagang pinakamaganda, no? Parang bababa na lang talaga sila para lang makabili ng kanilang mga pangailangan, lalo na pag pang Noche Buena, o pang mga regalo, ang dali na lang puntahan ng malls sa ibaba dahil lahat po halos ng SMDC projects natin ay may mall sa baba. What if kung ikaw yung tipong taong kailangan mo pang magmaneho, kailangan mo pang mag-commute, ay nako, sobrang lala ng traffic. Sabi ko nga sa inyo, kapag tayo po ay bumabiyahe, totoo lang, kapag ako ay bumabiyahe mula po Pasig hanggang Mall of Asia, kasi andun po yung aming opisina, minsan umaabot po ng 2 oras. Okay? Ang aking biyahe. Totoo po ito. Minsan umaabot ng 2 oras ang aking biyahe. Kasi nasa po kay bandang east side ng Pasig. At yung bandang east side din, ay nako, super duper grabe ang traffic talaga dyan. At umabot ako ng 2 oras pamuwa. Kaya kapag may pamiting nga si boss ng mga 11 a.m., siguro mga 9 a.m., ako po ay umaalis na. Para lang maging on time, no, sa pupuntahan ko. Or di kaya 8:30. Para, ang dating ko doon siguro mga 10:30. Meron pa akong 30 minutes para makapagpahinga. Hindi ka haggard sa mga kagrupo mo. Okay? So, imagine that kung halimbawa 2 hours papunta pa lang, 2 hours pabalik, grabe ang niyanakaw ng oras sa atin ng traffic. 4 hours a day. Okay? So, that's, imagine mo, nag-spend ka ng oras sa trabaho mo, ng 9 na oras, diba? O 8 oras sa trabaho. 1 oras na lunch. Okay? So 9 hours. Tapos plus 4 na oras or 2 hours na biyahe papunta, 2 hours na biyahe pabalik, ay good luck na lang talaga. So ilang oras yun pag ganun? I think mga 9 hours plus 4 hours, 13 hours. O pagbalik mo sa bahay mo, magluluto ka pa para sa pamilya mo. Okay? Tuturo ano pa yung mga anak mo. O di naman kaya mag-review ka, o di naman kaya magtatrabaho ka pa din, di ba? So medyo ang hirap talaga ng sitwasyon ng traffic talaga dito. Kaya nga sobrang excited nga ako dito sa yung medyo isa po ito sa medyo magpapagaan talaga ng ating traffic, yung Mega Manila Subway na yan. Yung mga infrastruktura na ginagawa talaga ng ating pamahalaan. Medyo sobrang excited talaga ako dyan. No? Kasi kahit paano gagaan talaga yung life ng ating bawat kabayan ka-updates, diba? Kaya kaya din minsan naisip ko nga parang, kaya hindi ko din talaga hindi talaga natin, kasi ang daming nagsasabi na parang ang dami ng nagtatayo ang mga properties, ng mga buildings. Alam nyo, sa dami-dami ng mga tayuan ng mga buildings, napapansin ko pa rin kulang pa. Kaya syempre everyday ilan ba ang taong pinapanganak? Everyday ilang tao ang pinapanganak. Every 3 seconds may 3 nabubuhay, pero may isang namamatay. Okay? So according po yan before sa census, I think way back 2010 sa kanilang pag-aaral, no? So imagine mo itong mga batang to kapag naglakihan, gumraduate, okay, nakapagtrabaho, nangarap, kumuha ng bahay, di ba? So talagang maoobliga talaga yung mga developers na kumuha talaga ng maraming bahay or gumawa ng maraming condo or buildings or subdivisions, 'di ba? Kasi tuloy-tuloy po ang lobo ng ating populasyon.
Ayan, 'di ba? And syempre, yun nga lang, parang ako panalangin ko lang talaga na mas bilisan, 'di ba, yung mga project natin na yung mga subways, 'di ba? Kasi mas gagaan ang life talaga, mas lalong gagaan ang life ng mga kabayan ka-updates natin diyan. Pero mabalik po tayo kabayan ka-updates no, doon mismo sa traffic. Okay. Ako kaya ini-encourage ko talaga ang lahat no na kung ayaw yung naaagawa na nakawa ng 4 na oras ng traffic na ito, I encourage everyone na kumuha talaga ng SMDC. Ay nako, ang lapit na lang. Siguro kung yung stress na inaabot mo sa traffic, 'di ba? Sobrang sobrang ilang minuto na lang ang iyong babaybayin. Ayan, para makauwi ng bahay mo. Hindi yung parang sobrang parang parang ang dating parang lumuluwas ka lagi kapag ikaw ipapasok. 'Di ba mas gaganahan ka magtrabaho kung medyo malapit lang naman yung trabaho mo mula sa iyong bahay? 'Di ba? Super gaganahan ka, hindi ka gaano mai-stress sa kalsada kasi nga sobrang lapit lang na pinapasukan mo. So mas iba yung mararamdaman natin, mas payapa tayo kung malapit lang tayo sa sentro mismo, sa trabaho, sa mga mall, sa mga lugar na madalas nating puntahan with our family. Kung ayaw nyong naagawan ng traffic ang inyong quality time with your family, nako, kumuha kayo ng property habang hindi pa huli ang lahat. Alam niyo, ang dami nakakapansin daw, ba't ko daw ba ini-emphasize yung habang hindi pa huli ang lahat? Kasi ang dami kong nalaman na memo about SMDC na hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Oo, hindi ko pa talaga pwede sabihin ngayon. Ang importante lang ay yung meron tayo ngayon. Okay, kasi ito yung panahon na to, ang babalikan mo 2 to 3 years from now na sana pala kumuha ako ng property habang kaya ko pa. Yun na lang po siguro ang kaya kong ibigay sa inyo na message, no. Kaya lagi ko ini-emphasize na habang hindi pa huli ang lahat, kasi sobrang gugulatin tayo ng mga pagbabago sa mga darating na buwan at taon. Kaya kung ikaw ay nasa ka-updates, no, parang isa sa mga goal mo itong 2023, gusto mong kumuha ng property at ngayon hindi pa, nako, ito na ang pagkakataon mo para mag-isip-isip kabayan ka-updates, kasi ito ang panahon na hindi pa huli ang lahat. Oo. Yun lang, napahinga ko na malalim dun. Kasi sobrang maraming magbabago. Marami talaga. Okay? At saka ang dami pa natin mga units na medyo affordable, kayang-kaya pa natin na mga kabayan ka-updates, ha? O kung halimbawa ayaw mo na maghintay, pwede ka na kumuha ng mga ready for occupancy, mag-ipon ka lang or magbayad ka lang ng 5% down payment. Tapos yung 10% payable from 3 years, no, to 48 months. Parang ang baba ng monthly mo. Oo, ang baba ng monthly mo. Tsaka mas mahaba yung terms, no? Kasi dito, maganda rito, pagkabigay mo pala ng 5%, okay, and after that, pwede mo nang tirahan. Yung 10% payable, parang etong pagpalagay mo si Shore 2, siguro na si Shore 2. Yung 10% ba after mo magbayad ng 5% down payment, yung 10% i-divide mo siya into 48 months. Tama ba ako? 48 months pa yun. Halimbawa na lang, 48 months, ayan. So, medyo magaan. Parang ang compute ko mga 20,000 lang per month. 19 to 20,000 per month. Okay? So, magaan. Baka ka talaga literal nag-renton. And then, habang nagbabayad ka na habang nakatira ka, nagbabayad ka ng monthly mo sa SMDC, etong 4 years na to, ayusin mo yung pagbabayad mo sa SMDC, magtrabaho ng todo, ng bongga, okay? Para, after 4 years, yung bank loan naman yung ayusin natin.
Kasi 'di ba ang medyo ano lang sa sa mga pre-selling. Ito lang baka lang ma-compare niyo lang din po kabayan ka-updates. Ang medyo ano lang sa pre-selling, yung bago ibigay sa iyo yung susi, kailangan maging ayos mo na yung bangko mo. Dito sa mga RFO, ang maganda kay RFO, kay Ready for Occupancy, nagbayad ka ng 5%, then move in ka na. Tapos yung sa 10%, payable in 3 to 4 years nang walang interest. 'Di ba? Hindi yung parang diretso agad sa bangko na parang ay may interest agad. 'Di ba? So yun yung maganda. Pwede mo pang paupahan o kung halimbawa wala ka sa Pilipinas, paupahan mo, tulungan kita, 'di ba? O tulungan ka namin. Maraming ways eh. Medyo minsan lang talaga kasi pinangunahan ng takot. But lahat naman ay may risk, 'di ba? Basta sa negosyo, investment may risk, pero para ma-minimal yung risk na yan, kailangan mo ng taong aagapay at tutulong sa'yo. Oo, so dyan papasok ang ating mga mahiwagang proposal na pinagpupuyatan ko talaga ng bongga. Oo, tapos etong si Miss Maya na tiga Hi Miss Maya. Naggabi ko yung kausap, ka-textmate. Ayan, si Miss Maya na tiga, ayoko sabihin yung bansa, baka sabihin kilala niya na kung sino siya. Kung asang bansa siya. Okay. Na patuloy pong nag-iisip kung ano nga ba ang unit na kukunin niya mismo diyan mismo sa Makati. Oo. 3 araw namin nag-uusap. Inaasa ko lagi kung ano ba magandang unit talaga. Your recommendation, Justine, ganyan. Siyempre, ako naman, bigay naman ako ng unit. Siya, meron din siyang gustong unit. So, ewan ko ba? Ayan. Pero okay lang yan. Kasi, siyempre, ang importante pa rin kung ano yung asa puso mo sa pagkuha ng property. Hindi yung, kaming mga consultant, guide lang naman kami. At the end of the day, you're still the boss. No, so we are here to help you, to guide you. Pero yun nga, kung meron kaming mas magandang nakikita, then allow us to help you. Pero kung medyo parang eto talaga ang sinasabi ng puso mo, na etong yun na to, dito kami peace sa heart mo, yun na sundin natin. Kasi ang hirap naman na ipagpipilitan ko yung unit na gusto ko for you, and then hindi ka wala kang peace, no, sa heart mo to get this one, baka magkaroon tayo na hindi magandang success story. Kaya ang importante talaga, kahit na medyo hindi ako ganun basta ang importante, andun yung heart nyo sa unit na yun, magaan yung pagpili nyo, yung pagpiraw nyo sa unit na yun na yun. No? So, follow your heart. Ayan. 'Di ba? So kasi ilang araw na kaming nagme-message ni Miss Maya about dito mismo sa unit sa Makati. Hindi ko alam kung ano talagang gusto niya. But yun, I am hoping and praying, Miss Maya, if you're listening, ayan. So I'm praying for you na ano ba talaga? Oo. Okay, so but sa akin kabayan ka-updates, parang ulitin ko, ang importante kung ano po ang gusto nyo. Okay, basta andito lang kami to help you, to guide you. Oo, hindi ko alam ba't ko nga ba naipasok si Miss Maya dito sa kwentuhan natin. Oo, ayan. Pero sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nag-iisip, hindi pa huli ang lahat. Okay, allow me to help you. And kung medyo kung malaman mo yung proposal, hindi ka pa handa, okay lang, walang pilitan. Huwag ka matakot kasi hindi naman ako namimilit. Ayan. Though yes, nasa mundo po kami ng sales, pero kung nakakamdaman ko kasi na hindi kayo komportable, ayaw ko din na pilit yung unit kasi nga syempre kami rin ay ini-evaluate ng kumpanya. No, kapag medyo yung iba kasi parang pinipilit, tas after that hindi magtutuloy, medyo ako medyo hindi ako okay sa ganung setup, yung pipilitin mo yung kliyente na parang nadaan sa pilit, parang parang ang tawag nito, parang
hinog sa ano, nakalimutan ko yung ano ba yung hinog sa ano? Hilaw sa hinog? Basta yun, oo, yung medyo ayoko ng ganung pakiramdam na baka napilitan yung kliyente. Gusto ko yung tipong andun yung tiwala ng kliyente sa atin, andun yung heart ng unit andun yung heart ng client sa unit. Kasi yun yung gagaan ang magiging daloy ng blessings sa unit na yun. Kung medyo buong puso mong niyakap yung etong unit na to, ito magiging plano ko, aalagaan ko tong unit na to, pakikitain ko tong unit na to. Alam mo yun, yung ganung pakiramdam ba? Hindi yung parang, ay, gastos na naman, puro na lang gastos na naman. Diba? Kasi hindi nyo lang po alam, marami na po akong mga kliyente, totoo po ito, na nagkaroon ng success story sa pagkuha ng property sa SMDC. Super dami na. And, nakakatuwang isipin kasi yung iba nag-start bilang bata pa. Okay, bilang mga 22. O, totoo to ha. May client ako 22 years old. Di ba nagpapa-Airbnb na agad? Hindi mo akalain. Nagbayad ng 5-spot DP. Airbnb na. O, tapos kukuha pa siya ng isa. Okay, pero yung nakakalungkot lang, may mga iba tayong mga kliyente na parang, well, hindi ko sinasabing parang kinakaawaan ko sila. Kaya lang parang nangihinayang ako sa panahon na parang sana kumuha sila noon pa. 'Di ba? So may mga iba kasi kumuha mga 56 si Ma'am Cynthia. Ayan, si Ma'am Cynthia. Sabi ni Ma'am Cynthia nga sa akin, parang sayang Justin, no? Sana pala kumuha na ako noon pa. Sabi ko, well, ma'am, may purpose naman ng lahat. No, may purpose ang lahat. Baka hindi lang siguro. Kung kinuha mo siguro yun, baka hindi ka ready. Baka wala ka napuntahan. So, tingin ko, ang sinabi ko na lang sa kanya, ang importante naman, ang magandang investment naman na ibigay mo, yung mga anak mo, di ba? Na pagtapos mo yung mga pag-aaral ng mga anak mo, ganyan. Yun nga lang, it's about time na parang i-build mo naman yung sarili mo. Okay? So, yun. Ayan. Ang dami kong kwento, hindi ko alam saan ako napupunta. Oo. Ayun pero podcast to kaya, so, kudala ng kunda under the sun. Okay, so maiba nga po tayo ng issue. Ayan, upload ako ng shorts dyan mismo sa dito mismo sa YouTube channel ko. Nag-upload ako ng shorts, no? Or short video na kung saan lahat ng mga tanong nyo, ayan, ito baka lang kasi ma-misinterpret ng ibang kabayan ka-updates natin. Hindi po ako sumasagot sa mga comments, ayan, kasi nga gusto ko mangyari, sagutan sa podcast. Oo, para habulin nyo ako. So sabi ko doon sa short video ko na sa lahat po ng mga kliyente dyan na may mga tanong, ayan, comment down below nyo yung mga tanong nyo dito mismo sa akin shorts, and then sasagutin nga po natin yung mga tanong nyo dyan mismo, dito mismo sa aking podcast. Okay. So may mga ilang kabayan tayo ka-update sa nagtanong. Actually, dalawa lang sila, pero yung iba naman sa ibang mga videos, tapos sa ibang sa WhatsApp. Ayan, yung mga nagtanong sa atin. Okay. Sabi dito ni Gracie De La Cruz 210, family suite or 1BR with balcony? Okay. Alam niyo, feeling ko yung family suite na to nung binuo ni SMDC ito, tingin ko ito yung parang ito yung time na parang sinubukan nila yung market na what if gumawa tayo ng family suite. Kasi parang masyado nang kilala si SMDC sa 1BR na diretso or yung yung may sliding door. So parang this time gumawa siya ng family suite A and B, no? Yung yung kwarto nasa nasa pinakadulo, minsan nasa gitna. Okay? Pero yung balcony nasa sa living area. Okay? Sa akin, actually, ang hirap naman ito. Parang to be honest, pareha silang maganda. Kasi ang maganda kay family suite A and B, parang kung may mga kliyente ka,
na gustong sumilip sa balcony, or kliyente, ano ba yung kliyente na naman? Kung may kaibigan ka na gusto na umuosyoso, na gustong pumunta sa balcony, pwede siyang dumire-diretso na nga lang doon. Na hindi na i-invade ang iyong privacy sa kwarto. Kasi sa 1BR with balcony, kailangan pang dumaan doon mismo sa sa bedroom para makapunta ka sa balcony. Okay? So yun yung ginagawa. So yun yung so parang yun yung nakita ko diyan, no? Kung ikaw yung tipong tao na madalas mag-party or madalas may kaibigan may mga friends na pupunta sa unit mo, ayan. So ako inaano ko yung family suite. Or yung family suite kasi nga medyo mas malaki yung space na naibibigay sa mga visitors, no? Pero yun nga po, sa 1BR with balcony naman, ako dun sa standard natin, parang para sa akin naman medyo ang okay naman kay 1BR with balcony, parang naman malawak siya. Okay? And then isang tinginan lang, walang basta maaliwalas, no? Lalo pag tinanggal mo yung sliding door at ginawa mong open lang, medyo maaliwalas tignan eh. Lalo pa pag and then siya for me niya, parang compare sa family suite, parang mas gusto kong gawing condo style business pa rin yung yung 1BR with balcony. Kasi pwede mo lagyan ng dalawang kamang magkahiwalay for the guest, 'di ba? But still it's up to you, no? It's up to you, ma'am, kung ano man yung magiging plano nyo. Pero yun nga, nakadepende kasi mismo sa pipili mismo sa personality ng taong pipili, 'di ba? Kung ano ang maganda. Okay, kung may kung mahilig ba siya magpasok ng friends, may mga family members, cousins na biglang dumadaan sa mas maganda yung family suite. Pero kung medyo kung pag mga pang-business ganyan, or yung mga pang mga smart type na unit, I'll go for 1BR with the balcony. So depende pa rin sa atin yan. Okay, so sabi dito, ang promo sa Sands Residences? Alexi.227. Okay? So, ang promo sa Sands Residences, 15% payable in 60 months and then 85% balance through bank financing. Okay? 15% payable in 60 months and then 85% balance through bank financing. Ayan. So, yung term na yun ay applicable sa lahat ng mga units ng Sands Studio 1BR with balcony. Ayan. So, lahat po yan, applicable po yan. Okay, so, kuha na kayo. Ayan, mag-reserve na po kayo dyan mismo sa Sands. Okay, habang maaga pa at hindi pa huli ang lahat. Sabi dito ni me and me. Ang ganda ng pangalan niya. Me and me. Ay, ito yung pangalan mo. Hindi ko alam kung babae ba ito o lalaki. No? Sabi niya, if I were you po ang bibili na reso, saan ka bibili? Sa gold or ice? Ay, good question to. Okay. Pero medyo alam ko na nasagot ko na ito eh. Gold or ice. Okay, alam niyo sobrang malapit sa puso ko ang gold, no? Super duper lapit sa puso ko ng Gold City, as in, at saka gusto ko yung niya, yung project na yan, no? Pero kasi alam ko talaga nasagot ko na po talaga ito. Pero sa mga nangyayari po kasi lately, at sa running promo din, kung ikukumpara mo, I'll go for Ice. Kasi si Ice, kabahan ka-update, sabi ko nga, siya lang yung merong office tower sa buong Mall of Asia. Yung office tower na yan, kahati pa ng residential, hinatian pa ng residential. So,
lagi ko sinasabi na kapag na kung ano ang kulang sa isang lugar, yun yung kunin mo, no? So si MOA, ang dami ng residential diyan, super dami na. So ang kulang na lang sa kanya ay mga office. So ito yung maganda pagkakataon, no? Ito yung maganda pagkakataon for you to get a reso unit sa ICE, no? Lalapat naka 15% siya, ha? Discount until August 31, 15% discount until August 31 lang po yan. Yung gold reso naman, maganda rin si gold reso. Okay? Kasi yun nga din po, parang kulang, nasabi ko rin po ito one time, nasa Paranaque, parang kulang pa ng mga, ng mga, may mga kakulangan pa ng mga office dyan. Kasi lahat ng mga office dyan, may mga kanilaman sa parang may mga kanilaman sa mga, sa logistics or di kaya sa mga airport, ganyan, sa mga plane. Kilala si Paranaque sa mga negosyo na all about pang airport yung datingan. Okay, so dito kay Gold Reso, parang kahit papaano madadagdagan, no, yung inventory ng mga office units diyan. Pero kung ako pa ipiliin niyo talaga, I'll go for ICE. Yun talaga yung gusto ko, yung ICE. Single tower siya. Nag-isa lang. Sobrang limitado ng inventory dyan. Siguro yung iba parang hindi pa siguro na-appreciate. Pero, the moment na ma-turn over na yan at na-sold out na lahat ng yan, mahihirapan kayo makakuha. I assure you, mahihirapan kayo makakuha at makakita ng ganyang unit. Lalapat pwedeng office unit. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo, me and me and me and me and me. So, in Tagalog, ako and ako and ako. Ano? Ako at ako at ako at Ang gaka ng pangalan, me and me and me and me and me. Oo. Ayan, mega shout out to you. Maraming salamat. Sabi naman ni eto, Ayato Novela po ito, Kabayan Ka Updates. Okay. Sabi niya, hello po, Sir Justin. Matagal na po akong nanonood sa inyo and natutuwa ako sa mga vlogs mo and kahit sa podcast mo. Matagal na akong IMP. IMP means International Marketing Partner. Hindi po sa akin to, ha, pero nag-message lang po siya sa ating WhatsApp. Okay? At ayoko ng pangalanan kung kayo siya under. At marami akong developer na ka-tie up. Baka pwede niyo po akong bigyan ng tips, secret recipe para maging successful sa buhay. So ano to? Magiging motivational speaker tayo. Motivational speaker, di ba? Coach, Justin Coach. Mula po yan kay Anna Marie na taga Canada. Okay. Naku, first and foremost, Ma'am Anna Marie, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin kahit tayo po ay bulol. Opo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating podcast, sa panonood ng mga videos ko. No? Maraming salamat po. Secret recipe. Siguro ang gawin niyo lang po, mag-isa lang po ng bawang, sibuyas. Hindi, biro lang po na Miss Anna Marie. Alam niyo, Miss Anna Marie, ako sa totoo lang, gusto ko lang ikwento, bago ko sabihin yan, gusto ko lang ikwento din yung mga panahon tayo po ay nagsisimula sa 13 years ago, nung ako po ay umalis sa pinagtatrabahuan kong Starbucks. Pinangalan ako Starbucks, bilang barista. No, parang pag nagsisimula ka, doon mo talaga sorry ha, magpapaw muna akong sakit talaga ng ulo ko. Ayan, pau baka naman, Okay, kapahid lang ng sakit talaga ng ulo ko. Okay, so totoo lang Miss Anna Marie, noong mga panahon na tayo nga po ay nagsisimula, medyo mahirap talaga. And parang sabi ko nga sa mother ko, na boss ko nga before, kasi siya mismo nag-encourage sa akin na magpasukan tong ditong industry. Sabi ko parang ang hirap siguro kasi parang nakita ko sila yung mga bilad sa araw,
'Diba? Sa mga, yung mga may tent, ganyan. Parang hindi ko kaya. Parang may sira ang kutis ko, ma'am. Parang hindi ko kaya masira ang kutis ko, ma. Ang itim-itim. Baka iitim ako dyan. Ganyan. So talagang hindi anak, parang tayo ay nagiging tulay lamang para matupad ng mga tao yung dream house nila, ganun pa sinasabi sa akin ni mama. Alam nyo, to be honest with you, nakanasan ko pong kumain ng Skyflakes na tanghalian. Nakanasan ko na masigawan ng kliyente kasi medyo ina-underestimate ako ng kliyente. Siguro dahil sa itsura ko dati, ganyan. At saka ang pinakamahalaga po sa lahat, totoo po ito, tayo po ay napalayas ng kahera kasi wala na nga po tayong maibayad sa renta. Okay? Siguro kung sa secret recipe lang din talaga, kailangan din perseverance, yung heart mo sa ginagawa mo, sa trabaho mo. And kukuha ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo, kukuha ka ng lakas ng loob sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Yung lahat ng mga pinagdaanan natin, akala natin ay end na, parang corner na tayo, nakatawid pa. So, ibig sabihin, nakayanan pala natin. Di ba may mga bagay na akala mo, end point ka na, corner ka na, pero nakatawid ka, di ba? May mga ganun tayong senaryo. Kaya, sa akin, ang dali na lang para sa akin kapag may mga rejections ako, parang ang daling maka-move on, kasi alam mo na. No, pero sa mga nagsisimula, siguro kahit hindi lang kay Miss Anna Marie, kahit siguro sa lahat ng mga nagsisimula sa mga trabaho, whatever situation you are in right now, tuloy-tuloy lang po. Go lang ng go. Wag ho kayo matakot. Wag ho kayo matakot bumagsak, pagtawanan kayo, okay? Kasi may Diyos po naaangat sa inyo. Basta maging mabuting tao lang tayo. Ayan. At saka maging channel of blessings po tayo. Okay? Huwag agad yung parang pag nakita mo isang tao, pera agad tingin mo, huwag ganun. Totoo po ito, hindi seryoso ako, huwag ganun, na pera agad. Ang pera, madaling maubos, pero ang mga taong dadamay, mga taong makaka-appreciate sa'yo, ayan, sila yung mga forever na andyan sa'yo. Ngayon, hindi ko sinasabing sobrang successful ako, no? Pero ang sinasabi ko na lang sa sarili ko ngayon, parang worth it lahat ng mga sacrifices, hirap. Kasi andun yung secret recipe andun yung perseverance, saka yung heart, at saka yung value sa trabaho. You should love your work, hindi dahil sa pera ang naibibigay sa'yo. Mahalin mo yung trabaho mo kasi yung trabaho ang unang nagmahal sa'yo. Yung trabaho ang unang nagmahal sa'yo at nakitaan ka ng may potensyal para maging parte ka ng kumpanyang ito. Ayan. Okay, nako, kaya Ma'am Anna Marie, good luck po. Tuloy-tuloy lang po kayo sa buhay. Tuloy-tuloy lang po sa life. Okay, nako, we only have 5 minutes. Ayan, so meron bang roof deck sa Gold City Phase 2? Alam mo, kapitbahay kay NAD13-0428, Neighbor, wala tayong roof deck sa Phase 2, sa Gold Reso lang po. Okay lang kasi maganda doon sa Phase 2, meron tayong balcony naman. Ayan. Sa Gold Reso wala. Okay? Naku, kabayan ka updates, ang dami ko ng talk show ngayong araw na ito. Sana po ay natuwa kayo. Hindi ko alam saan natapunta yung aking ating usapan, pero sana po ay natuwa po ay sa ating pinag-uusapan ngayong araw na ito. And maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy pong nakikinig sa ating podcast ngayong araw ng Linggo, August 27, 2023. Okay? Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Okay, and hit the notification bell. I-like niyo rin po kung ang video na ito, kung kayo po ay nasa YouTube mismo. Don't forget to like this video. Ayan. And please do follow me sa aking Spotify account.
Okay? Sa aking TikTok account and IG, Facebook page. Ay, huwag niyo po kalimutan. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda na nagpapaalala po sa inyo mga kabayan ka-update, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Kabayan ka-update sa kapag kayo po may mga tanong all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp. That's 63-915-2814355. 63-915-2814355. Okay? Okidoki. Maraming salamat po. Stay safe and happy investing everyone. See you po ulit on Wednesday dito po sa ating pinakabagong radyo. Radyo. Okay, pinakabagong podcast. Ayan. This Wednesday. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing everyone. Bye!